May isang paniniwala mga kababayan tungkol sa mga lalaki. Isang paniniwala na mali at kung magiging mindset to ng mga babae, delikado at makakasira ng relasyon. Yun ang pag-usapan natin ngayon. Pero bago natin ito simulan, paki-like itong video at subscribe to my YouTube channel. And let's go! DJ John D. What's up guys? Kumusta na kayo? Nga pala si DJ John D and welcome to my YouTube channel. Eto, panoorin natin ang video nung ito. Panoorin natin si ate. Ito. Ladies, listen to this. If you're a guy, please scroll up. Kasi baka ma-offend ka. Pero I'm not going to say all men, but a lot of men. Baka doon ma-offend yung mga lalaki pag pinanood ito. Pero nandito na ako Dito na tayo. Panoorin na natin. Okay? A lot of men will doesn't care how long you've been together. Kahit 10 taon na kayo magjowa, kahit 10 taon na kayo mag-asawa, if in their head they think that they can do better than you, if in their head they think they found someone who's better to them than you are, they will leave you. So, if in their head, pag may nakita doon sila na better dun sa kanilang misis or girlfriend, they will leave. Ganun ba yun? It doesn't matter if you have 10 kids. It doesn't matter if you have 5, 3 kids, a whole house, a whole family, a whole history. A whole history. So, history, may pinagdaanan na kayo, pinagsamahan, iiwan pa din? Okay. If they have always thought that you're not the one, if they have always thought that there is someone better out there, and they found that someone better, they will leave you. So what I would say is that hanapin nyo, tingnan nyo if your man is really in love with you or they're just there for convenience. Hanapin o tignan kung really in love with you, yung lalaki. Paano? Okay. Or they're just there because they are essentially settling for you. Now, if they're just there settling for you, you mean nagtsatsaga lang? Okay. Because sometimes they are settling for you for the last 10 years, for the last 6 years. Dahil lang wala silang makitang iba, wala silang makitang pasok sa standards nila. Ikaw na yung nandyan di ba? Andyan ka naman, you're giving them all the love that they want, you're giving them all the attention that they want, you are, you gave them their kids, you're taking care of their kids, you're taking care of their businesses, or even you're taking care of businesses. O inaasikaso na pala yung lalaki, so bakit naman may isipan ni lalaki na iwan si babae kung gano'n? Kahit pa sabihin mong may makitang better, doon pa lang inaasikaso na siya so I don't know, ano dahilan para iiwan ng lalaki si babae? Tuloy. So kahit hindi ikaw pa yung dream girl nila, they will stay with you. So, how would you know if the guy is just settling for you? O ito, paano daw malalaman kung yung guy is just settling for you? Ito, pakinggan natin to. Watch his actions, watch his efforts. Make sure that he's not just there dahil lang ikaw lang yun nandyan. Okay? Does he compliment you? Does he tell you you're beautiful? Does he go all the way for you? Like, pag nahihirapan ka, nandyan ba siya?
Pag nasiraan ka, ano ba, na-flatan ka ng gulong, madali ba siyang tawagan? Is he the first person that you will think of na tawagan? Because you know na mananakbo siya to go to you. So, ang sinasabi nito ni babae, kailangan compliment palagi, ganito, ganyan, maaasahan, sasabihan siya na nandun handa, tumulong. So, yun lang ang criteria niya para malaman kung mahal siya ng lalaki. Okay? Mind you, 12 years na siyang sinasamahan ng lalaki, pero yun lang ang kailangan para malaman mo kung talagang mahal ka. Okay? Tuloy. You know, pag may sakit ka ba, he's attentive to you. Pag may sakit. Kasi nasabi ko na yun sa video ko dati, there is a thin line between really being in love with you and, just being with you because you love them. And sometimes, if you are not attentive to those things, you could be in a relationship for 10 years, 20 years. You could even be married to that person. And then he finds the one. He finds the one who he thinks is better. Who he thinks is up to his standards. Who he thinks is the one that he will love. And I'm sorry to say, he will leave you. Bakit naman paulit-ulit na sinasabi na kahit 10 years, 15 years, iiwan pa rin ng lalaki yung babae? Ano ba meron? Grabe naman. Ganun ba kadaling mang-iwan ng mga lalaki? Kahit 10 years, 15 years, may mga anak na itatapon na lang yung relationship dahil may nakita ibang babae? What the? So, ayun lang. Hindi naman ko kayo tinatakot na pumasok sa relationship. I was never like that. Ayoko. O hindi daw kayo tinatakot pero paulit-ulit niyang pinapaalala na kumbaga wag maging kampante. Kahit 10-15 years na kayo, mag-ingat pa rin kayo pero hindi kayo tinatakot, di ba? Baka kayo palitan pero hindi kayo tinatakot. Anyway, tuloy. But I just wanted to be wiser. Kaya ako dito nasabi kasi may nagdi-DM sa akin ngayon na ganun. Na pinagpalit siya over ganito, 2 months pa lang nakilala. Yes, they will do that. Kahit na 2 weeks pa lang nilang kakilala yan. Ayun, meron palang nag-DM sa kanya na pinagpalit yung babae, 2 weeks pa lang nakakilala. Okay. Kung talagang feeling nila yun na yun, she is the dream girl, kahit pa ilang taon na kayo, the inevitable will happen. So, just watch out, especially in the first 1, 2, 3 years of your relationship, and make sure that he is really in love with you. Make sure that he's really in love with you. May point siya doon. Okay, sige. Because if not, and if you're just forcing it, and if you're the only one who's putting in the effort, baka saglit na lang. You know what will happen? Yan lang. Okay, so yan, napanood ko yan sa TikTok, Ganun nga raw na ang mga lalaki, paulit-ulit niya sinabi, pag may nakitang iba na higit sa kanilang kasama, misis o girlfriend, iiwan kayo. Kahit pa 10, 15, 20 years. Una-una, saan yun nakuha yun? Yung idea na yun. Una, alamin muna natin kung ano kaya yung sitwasyon or may ugali ba si lalaki na hindi ka nais-nais na, I don't know, naging indication na hindi siya into the relationship. Una, halimbawa, may ambisyon ba si lalaki? Wala naman siyang binanggit na walang ambisyon si lalaki or, di ba, walang patutunguhan sa buhay. Wala naman siyang binanggit na nakatunga nga lang or something or, di ba, walang trabaho. So, okay naman si lalaki sa ambisyon. Nagpo-provide ba? Wala naman siyang sinabi tungkol sa pag-provide. So, malamang tatrabaho itong si lalaki o mga lalaki na tinutukoy niya. Di ba? Po-provide sa pamilya,
maalaga sa anak, sa mismong babae. So ilang beses nga niyang inulit na kahit pa 10, 15, 20 years iiwan kayo. Unang-una, kung ganun katagal ng relationship, sa tingin mo hindi pa ba sapat na yun, na ebidensya na ayaw ng lalaking iwan si babae? Sa tingin niyo ba ganun-ganun na lang yun na eto may nakita ako, babae mas higit pa sa misis ko, iiwan na lang niya yung pamilya, anak. At yun nga sa 10, 15, 20 years na yun, nakilala ni lalaki yung pamilya ng babae. Mga kaibigan, barkada, nakasama yun sa mga gatherings, sa iba-iba occasion, sa mga lakad. Tingin mo yung mga ganung bagay, madali lang kalimutan ng lalaki yon, tatapon na lang dahil may nakita na iba. Tapos lalo na may mga anak pa. Sa tingin mo, ganun-ganun lang yun? Kakalimutan ng mga lalaki ang mga anak nila? Ganun lang kadali yun na iiwan yung misis kapalit ng iba? Pwede ba niya sabihin na, oy mga anak, meron mas higit pa sa nanay niyo. Iwan ko na kayo. O kaya, doon na tayo, mas magaling yun. Hindi ganun yun. Karamihan ng mga lalaki, pinapahalagahan yung kanilang samahan. Yung marriage, lalo na, yan nga, may anak na. Tapos, tumagal ng ganun. Hindi pa ba ebidensya yon? Hindi mo pa ba iisipin na, ito, committed na talaga to. Wala siyang plano, walang balak na iwan yung babae. Dahil kung balak niyang maghanap ng iba, o makakita ng masigit pa sa kanyang kasama, sa kanyang misis, girlfriend, siguro, first 1-2 years, sa dami ng babae sa mundo, hindi pa ba siya makakita ng higit sa misis niya? O hindi man higit, at least, di ba, mas angat sa ibang criteria, halimbawa sa itsura, kaseksihan, di ba, madaling kausap o maging ka-close niya, di ba? Dati pa, una pa lang, ginawa na yun, pero after 10-15 years, tsaka niya sasabihin na, oy, pag nakahanap yan, iiwan kayo yan. Ganun ba yun? Ang lalaki, tatandaan nyo, yun nga pinapahalaga nila yung samahan. Gagawa nila paraan para lang manatili sa relationship dahil once upon a time, di ba, nakita nila na worth it yung babae, kaya nga pinakasalan Hindi naman ganun kadaling pakawalan mo na lang yung babae na minahal mo. Na once upon a time, naniniwala ka na siya yung magiging future mo o yung forever mo. 10-15 years, may nakita ka lang na masigit sa kanya, iiwan na. Paano mo malalaman na yun nga yung the one? Nakausap mo lang, nakita mo yung ugali. Sigurado ba yung lalaki? Paano masasabi na higit nga yung babaeng yun? Mas magaling ba mag-alaga ng mga bata? Mas mabait ba? At tatagal ba ng 10-15 years? At yun nga gusto rin bang sumama kay lalaki? Ang daming tanong, di ba? Kahit makita namin yung babae na higit pa sa ang daming factors, ang daming tanong sa isipan namin. There are many things we take into consideration bago magdesisyon kung iiwan si babae. Tapos ang sabi, kahit pa alagaan yung lalaki, bigyan ng anak, take care of their finances, di ba? Yung mga katangian na yon na binibigay sa kanila yung love, attention, care, ilan sa mga katangian na gusto namin sa babae. Inaasikaso kami. Tapos tingin niyo, ibabato na lang basta yun dahil may nakitang iba. Di ba? Absurd. Kahit pa maraming problema dumaan sa relationship, pipilitin ng lalaki na ma-overcome yung mga yon, yung mga challenges. Speaking of divorce, sa tingin mo ba ganun kadali para sa mga lalaki makipag-divorce, makipaghiwalay? Kalahati agad ng ari-arian ng mga lalaki mapupunta sa babae. Gusto ba ng lalaki yung kalahati agad ng kanyang mga kinita, naipon, naipundar, pera, negosyo, bahay, mapupunta na lang sa babae, yung kalahati nun, kung mawawala sa kanya? Hindi worth it, di ba? Hindi pwedeng basta iwan ng lalaki yung mga anak. So, ang sinasabi sa mga babae, kahit pa 10, 15, 20 years na kayo ng asawa mo, huwag kang maging masaya. Isipin mo, iiwan ka rin yan. Tama ba naman yun?
Kaya may kasabihan nga na single women keep other women single. At ang mga babae, ayaw nila na may masayang relationship yung kapwa nila babae. Gaya nito, 10, 15, 20 years. Wala namang problema. Basta ang sabi niya, kahit pa tumagal kayo, iiwan ka rin yan. Tama ba naman yun? Meron pa siya sinabi na paano malalaman kung mahal ka, pakiramdaman, kung nagsasabi ba ng ganito ganyan sa'yo, nilalambing ka, at kung handa ba siyang puntahan ka, halimbawa, may problema yung kotse, bla bla bla. Ganun ba yun? Yun lang yung criteria, yun lang paraan para malaman kung mahal. All these years, kasama ka na nga eh. Sa pag-aalaga sa mga bata, pagtaguyod ng iyong relasyon, ng pamilya. Nagpo-provide, nagtatrabaho. Pero hindi, baka iwan pa rin kayo niyan. Tignan nyo kung ganito, tignan nyo kung ganito. Ayan na nga oh. Nagpo-provide ng at lahat. Tapos ang sabi, yun nga, keyword, pakiramdaman. Papakiramdaman pa rin, ilang taon na kayong magkasama. Pakikiramdam mo pa rin, ligawan pa rin, hindi mo pa rin kayang kausapin. Isipin mo, puro pakiramdaman. Never sinabi na, kausapin mo. Di ba? Kung meron kang doubt sa isang tao, kahit sa kaibigan natin kung sa tingin natin, teka, kaya yung tatawagan, pati text mo, kakausapin mo. Totoo ba na ganito? Totoo ba na ganyan? Sa tingin ko, ano ba talaga ang nangyayari? Or bakit ganito? Bakit ganyan? Kakausapin, di ba? Never niya sinabing kausapin yung lalaki, which is, dapat na sa relationship, open communication kayo. Lalo na ganyan katagal. Simula pa lang, unti-unti nyo nang dinedevelop yung mga ganong characteristics, ganong habits. Na nag-uusap kayo ng partner mo, ng jowa mo, asawa mo. Pakiramdaman. Ano kayang kausapin agad? Di tapos agad ang problema. Ano man yung isagot niya, di yun. At least meron ka na idea kung ano yung nasa isip niya. Hindi yung puro pakiramdam. Kung mali naman yung nasa isip mo. Kaya ulitin ko ang mga lalaki, pinapahalaga ng samahan ang marriage. Hanggat maaari, ayaw nilang maghiwalay. Kahit pa may problema, kahit nasasaktan na yung mga yan. Pero yun nga, sige, sabihin natin, yun nga, may isang nag-DM daw sa kanya o nag-message na pinagpalit daw siya ng lalaki, okay? May mga ganun talaga, hindi ko sinasabing wala. Okay? Pero ang tanong, bakit kaya? Okay, bakit kaya naghanap ng iba yung lalaki? Baka naman all those years, may ugali si babae o may mga ginagawa si babae na talagang hindi na kinayanan ng lalaki kahit ano gawin niya, kahit anong pagpupumilit, pagtitimpe, pagpapasensya, diba? Yun ang hindi binanggit ng babae. Kumusta naman kaya yung tumawag o yung nag-DM sa kanya? Kumusta kaya yung relationship nila? Bakit kaya umayaw si lalaki? Ano kaya possible cause? Nakuha ba niya yung side ng lalaki? Hindi. Basta nag-generalize na lang siya na ang lalaki, iiwan na niya yung babae basta nakakita ng mas higit pa. Yan ang isang rin ng mga babae. Tandaan niyo, mga babae hindi basta umaamin. Ayaw nila ng accountability. Isisisi agad sa ibang tao. Karamihan ng mga babae pag may problema sa relationship, kahit sila ang may mali, sasabihin nila yung lalaki is ganito, yung lalaki ganyan. At ito, isang example, puro na lang kahit 5 years, 10 years, kahit matagal na kayo, iwang pa rin kayo niya pag nakahanap ng iba. Ano nga yung ibang nangyari? Ano yung nag-trigger? Ano yung nag-trigger sa lalaki? Ano yung naging dahilan? Bakit napunta dun yung lalaki? Tsaka, kung ganito magiging mindset nyo na kahit matagal na kayo, baka iwan pa rin kayo. Hindi na healthy yun. Hindi na healthy relationship yun. Dahil meron na kayong resentment. Meron na kayong duda sa tao na hindi naman kayo talaga sigurado kung gagawin ba o may plano ba. Tapos hindi niyo pa kinakausap. Kaya delikado yung ganitong mga klase ng advice, Kaya yung tandaan nyo guys, ang mga lalaki, hindi yan basta-basta maghahanap ng iba, lalo na kung mahal na mahal nila yung babae. Hindi basta-basta iiwan ni lalaki yung kanyang misis para lang dun sa better na yun. Doesn't work that way. Ang daming dahilan para magstay siya. Yan, binanggit ko na sa inyo. Hindi ganun kadali yun.
Ang advice ko lang sa inyo, both men and women, pag meron kayong gustong malaman, gusto kayong alamin, may naiisip kayo tungkol sa inyong mister, sa inyong misis, bago pa kayo lumapit sa ibang tao para humingi ng advice, ano kaya kausapin niyo lang mister niyo? Tanong nyo, may problema ba? Ganito, ganyan. Kasama mo na nga ng 5 years, 10 years, 15 years. May ilang ka pa ba makipag-usap? Diyos ko naman, ano. Siya lapitan mo. Ganun din sa mga lalaki. Okay? Maging open kayo sa isa't isa. Para maging healthy relationship niyo. Usap kayo. Okay? At guys, huwag niyo isipin na porque nangyari sa iba yung katulad nito, yung sinabi niya, nangyari din sa nag-DM sa kanya o yung mga lumalapit sa kanya, hindi porque nangyari sa kanila yon, yung mga ibang relationship, yung ibang lalaki, gano'n na rin ang gagawin. Huwag gano'n. So ano masasabi niyo sa video nito? Please comment down below. Ako nga pala ulit si DJ John D. Salamat sa panonood and see you in the next video.